Isang magandang araw at espesyal na araw po sa ating lahat. Muli, salamat sa Panginoon sa kanyang proteksyon sa araw-araw at sa kalakasan at wisdom na binibigay po niya sa atin. At higit sa lahat, salamat sa oras na ito na binigay po niya sa akin na magbahagi muli ng kalakasang spiritual sa bawat isa po sa atin, sa ating kalagitnaan. Ito po ang aking pangatlong araw, kaya po sobra po ako nagpapasalamat sa mga nanood po sa aking unang video, ganon din po sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po at ang Diyos ang mapapurihan po sa mga video ito na ginagawa ko. At let the word of God speak in your heart. Habang kayo po ay nanonood, nire-release ko po ang blessing po sa bawat isa po sa inyo. Maraming salamat po in advance sa inyong panunood po. Ang Diyos po ang mapapurihan. So, ang aking isi-share po sa mga oras na ito ay matatagpuan po sa 1 Peter chapter 4 verses 18 and 19. Sabi po niya, and if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Sabi po niya. Pagpalain po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ang talatang ito po ay sinulat po ni Apostol Pedro na nagsasabi, ng patanong. Tinatanong po niya na kung tayo nga po na righteous, sinasabi, kung tayo nga po ng mga Kristiyano nagtiwala na sa Panginoon at inaccept po natin siya bilang tagapagligtas, sariling tagapagligtas, ay walang katiyakan, ay mahirap pa po na maligtas. How much more sa mga tao na makasalanan at wala pa sa piling ng ating Panginoon. Ito po yung sinasabi po niya. So sa mga tao na nagsasuffer, sa mga tao nagkakaroon ng pagsubok, sabi po niya, we shall commit ourselves, sabi niya, commit yourself, but to be still, to be faithful sa ating Panginoon, na gumawa ng para sa kanyang kaluwalhatian at gumawa ng kabutihan para siya ang mapapurihan. Ganun po yung sinasabi po ng talatang ito. Totoo nga naman po mga kapatid, di po ba, na kahit po tayo na inaccept na natin si Jesus Christ as our Savior, inaccept na natin inaccept na natin po siya bilang sariling tagapagligtas, ay wala pa pong kasiguraduhan na tayo ay makakarating sa lupang pinangako po niya o makaka-receive ng reward na nanggagaling po sa kanya pagdating ng araw. How much more po sa mga tao na hindi pa po nakakilala. So ito po sa atin ay talatang ito ay isang reminder, paalala po sa atin na habang nandito pa po tayo sa lupa, habang nandito pa po tayo sa ating flesh na katawan, ay hindi pa natin sigurado na tayo ay mapupunta sa langit, sa kalangitan, dahil we still on our flesh. Sabi po niya, kung mayroon man sa atin, sa kalagitnaan po natin na nagsasuffer, nagdadalamhati, sabi po niya, or naghihirap dahil yan sa dahil yan sa kalooban ng Panginoon, sabi po niya, commit yourself to do good, sabi po niya, to your Creator, to be faithful, sabi po niya. Gagawin po natin na kahit po na andun po tayo sa kalagitnaan ng anumang pagsubok, pakikibaka po ay lagi po natin tandaan na kailangan nating maging faithful
kailangan natin gumawa kung ano pa rin o sundin kung ano pa rin ang kalooban ng ating Panginoon. Yun po yung sinasabi ng versikulong ito. Dahil po, yung pagiging faithful po natin sa Kanya, faithful servant po natin na gawin ng Kanyang kalooban, yun po yung magiging susi po natin para po tayo ay maranasan ang Kanyang ang Kanyang ang Kanyang mga pagpapala na pinagkakaloob po natin. Dahil po habang tayo ay nandito sa ating flesh pala, nandito pa po tayo sa ibabaw ng lupa at nabubuhay, hindi po natin maiwasan na gumawa or hindi natin namamalayan na kahit alam natin na tama naman yung ginagawa ko yung ganun na na senaryo po mga kapatid, na feeling po natin tama yung ginagawa natin, but sa harapan ng Panginoon or in God's sight, hindi na po pala tama at hindi na po pala nakakalugod sa Kanyang pangalan. Yun po yung mga instances, yun po yung mga senaryo, yun po yung mga some reasons na minsan nawawala po tayo doon sa right track na sinasabi ng ating Panginoon dito sa verse na to. Kaya yun po yung dapat nating tutukan, na yun po yung dapat natin ingatan na mangyari po sa atin, na alam natin na tama pa yung ginagawa natin, pero kapag kasiyasatin natin yung puso natin at isipan, doon marirealize, darating yung isang araw na lang na ay ma-realize natin na ay mali pala yun, hindi pala nakakalugod sa Panginoon yun. Alam ko po na bawat isa po sa atin ay dumarating po tayo sa mga puntong yun. Ako man din po minsan na dumadating po sa akin yung puntong yun, yung senaryo ng mga yun. Pero sabi nga po doon sa Kanyang salita na if willing to confess our sins, sabi nga po, magiging open po tayo, ilagak po natin yung mga nagawa nating kasalanan sa Kanyang paanan, ay He is faithful and just to forgive us. Yun po yung napaka-importante natin kapag gawin, na kapag nakakagawa na po tayo ng hindi na po pala niya kalooban, ay naandun po yung pagpapakumbaba po natin sa Kanya at patuloy na magpapasakop po sa Kanya. Naandun yung mababang loob na ganun na nga po, na hindi po tayo perpekto na sundin man yung Kanyang mga kalooban, ngunit naandyan po na lagi po siyang nakaalalay sa atin, lagi po siyang patuloy na nagagabay sa atin, na lalo po siyang naandyan po siya lagi, na patuloy na yumayakap sa atin, na kahit minsan tayo ay nalalayo, lumalayo na po sa Kanya, dahil yun po yung pangako niya, na if we commit ourselves to do His will and to do good, andun yung Kanyang pagsama. Dahil sabi po niya, willing to confess our sins, sabi nga po, magiging open po tayo, ilagak po natin yung mga nagawa nating kasalanan sa Kanyang paanan, ay He is faithful and just to forgive us. Yun po yung napaka-importante natin kapag gawin, na kapag nakakagawa na po tayo ng hindi na po pala niya kalooban, ay naandun po yung pagpapakumbaba po natin sa Kanya at patuloy na magpapasakop po sa Kanya. Nandun yung mababang loob na lagi po nating sasabihin na i-confess po sa Kanya na ganun na nga po, na hindi po tayo perpekto na sundin man yung Kanyang mga kalooban, ngunit naandyan po na lagi po siyang nakaalalay sa atin, lagi po siyang patuloy na nagagabay sa atin, na lalo po siya, naandyan po siya lagi, na patuloy na yumayakap sa atin, na kahit minsan tayo ay nalalayo, lumalayo na po sa Kanya, dahil yun po yung pangako niya, na if we commit ourselves to do His will and to do good, andun yung Kanyang pagsama. Dahil sabi po niya doon sa sa 1 Peter 5 din po, sabi po niya doon sa 5 verse 10, sabi po niya, in the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong,
firm and steadfast, sabi po niya doon. Sabi niya, di ba, napaka ano po yung verse na to. To him be the power forever and ever. Amen. Sabi po niya, di ba? So, pagkatapos po ng ating mga sufferings dahil sa kanyang kalooban, yun na nga, masasabi po natin na kailangan po nating maging malakas. Kaya, hallelujah. Sabi nga po niya doon sa 1 Peter 5 verse 10, sabi nga po niya doon, and the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Yan po yung napaka strong na panghawakan natin na pangako ng ating Panginoon mismo, na nagsasabi po sa atin na kung meron man po tayong mga sufferings na dulot po ng mundong ito, ng mundong ibabaw, dulot ng ating kapaligiran o anumang klaseng na mayroon po tayo na pinagdadaanan, ayun po yung pangako po niya na kapag nagkaroon po tayo ng mga ganun na pinagdadaanan, ay naandun yung pangako po niya na siya mismo ang magpapalakas sa atin, siya mismo yung magbibigay sa atin ng kalakasan, gabay, protection, para po tayo ay makabangon ulit, para po tayo ay mabigyan ulit ng pagkakataon para kung ano man yung pinagdaanan natin ay makabawi po tayo o makabangon tayo, spiritual o physical man yan, or kahit na anong pagsubok po yung pinagdaanan po natin. So mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa po sa atin. Sabi po niya doon sa Peter chapter 4 verse 10, sabi po niya doon, so then those who suffered according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and to do good. Sabi po niya, may pinagdadaanan man po tayo dahil sa kalooban ng Panginoon, may pagsubok man tayo na kinakaharap dahil sa kalooban ng ating Panginoon, still we will be faithful, mga kapatid. Mga kapatid ko dyan out there na may pinagdadaanan dahil sa kalooban ng ating Panginoon, may mga broken hearted po dyan out there na hindi po malaman ang kanyang gagawin. Pray po tayo at magtiwala lang po sa kalooban ng ating Panginoon, dahil ang pangako po niya pagkatapos po ng madilim na kahapon, madilim na pinagdaanan po natin, mayroon po liwanag na masisilayan tayong muli, kagaya po ng bagong umaga na lagi nating nasisilayan dahil po sa kanyang paggabay at biyaya ng buhay na ibinigay po niya sa atin araw-araw. So, mga kapatid, patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon at patuloy po tayo na sumandig sa Kanya, nang sa ganun magawa po natin ang mga pinapagawa ng ating Panginoong Hesus, na siyang ating gampanan, ang ating responsibilidad bilang isang Kristiyano at mananampalataya po sa Kanya. Yun lamang po ang aking may share for now, and to God be all the glory and God bless us all. Hayaan niyo po na ang salita ng Panginoong Hesus ang siyang kumausap sa bawat po sa isa sa atin at tumimo sa ating isipan at puso. To God be all the glory.